puntahan muna po natin ang ating mobile journalist Mary Mon Reyes. She gives us the latest from Metro Manila. Mary Mon, nasaan ka ba ngayon at kamusta yung sitwasyon dyan? Good afternoon, Pauline Denise. Nakatayo ako dito sa overpass sa Espanya Boulevard kung saan parang walang naging pagbuhos ng ulan na ilang oras ang lumilipas pa lang simula kaninang 6 a.m. kung saan naramdaman na natin itong hinahatak na pag-uulan, bit-bit nga ni Bagyong Opong. At so far, mula dito kasi nanggaling din tayo ng Bulacan at doon talaga natin unang naramdaman o naranasan yung mabigat na pagbuhos ng ulan. Pero so far, though ngayon naka-full alert na ang North Luzon Expressway, wala pang naitatala pa namang pagbabaha. Compared naman din dito sa Maynila sa paglilibot natin around U-Belt, Taft Avenue, Quezon Boulevard, Magsaysay Boulevard, lahat ng mga major thoroughfares ng Manila, to also quote si Manila Mayor Isko Moreno, lahat passable. Kasabay niyan, tuloy-tuloy pa rin itong cleaning na ginagawa at saka declogging ng Public Services Department ng Maynila para nga raw masiguro, lalong-lalo mamaya pagkatuloy-tuloy na talaga yung pagbuhos ng ulan dito sa Kamaynilaan, hindi raw maagrabyado ang mga Pilipino, ang mga Manilenyo. Bukod naman dyan, naglabas na rin ang listahan ng possible evacuation centers itong Manila LGU kung sakali raw kakailanganin. So this runs across yung 6 districts ng Manila plus Baseco, and kasama na dyan ang Dalpan Sports Complex, ang Melchor Aquino Elementary School, Francisco Balagtas Elementary School, Dapitan Sports Complex, Legarda Elementary School, Epifanio de los Santos Elementary School, Don Bosco, pati ang Hermenegildo Atienza sa Baseco. So far, kung saan ako nakatayo ngayon, walang pag-uulan pero malakas na ihip ng hangin naman ang sumasalubong sa atin. Maging mga motorista, so far, lahat, maliit man o malaking sasakyan, motor man, truck o bus, lahat passable, nakakabiyahe pa naman. Wala rin pang abiso ang MRT o LRT kung sila ay magkakaroon ng tigil pasada dahil hindi pa naman so far apektado itong mga motorista natin ng bagyo. Balik sa inyo. Okay, Mary Mon, so wala masyadong mga stranded, ano? Kasi I understand, suspended na rin ang klase, pero marami pa rin bang tao sa daan? Oo, Pauline, ka-announce lang din kanina, nabigyan din tayo ng notice na so far, wala pang stranded and wala pang tao, wala pang evacuees rather sa mga inaasahang magiging evacuation centers across Manila. Pero ang nasabi naman dito ni Mayor Isko, 24/7 daw hanggang bukas ng umaga o gabi ang gagawin talaga nilang monitoring. Kasi raw inaasahan daw nila baka bukas mas malakas ang pagbuhos ng ulan sa Maynila. Kasabay naman yan, nagkaroon din ng order yung Department ng Social Welfare Services naman ng Maynila na mag-ready ng hot meals in case lang na magkakaroon na nga ng mga evacuee sa iba't ibang evacuation centers sa Manila. Mary Mon, we've been showing clips na parang wala talagang no? All the roads are clear. May reports din ba kung may area na rin na medyo tumataas na yung tubig? So for Denise, as of 2 o'clock in the afternoon, itong nilabas ng MPIO, wala pa, lalo-lalo sa major thoroughfares, especially Taft Avenue, dito sa Espanya Boulevard, yung nakita na natin yung along Quiapo, doon kasi yung sa may Arangke, nagkaroon din ng pagbabaha last time doon sa ilang mga palengke sa Quiapo. So far, lahat, at as said by Mayor Isko, 99% ng mga kalsada sa Maynila passable pa. Dumaan din tayo kanina sa Lagos Nilad na laging nagiging basin nitong tubig baha, pero lahat wala pa tayong nakikita nga pagtataas ng tubig ulan o kaya ipon ng tubig ulan. Gutter deep man, wala pa talaga so far. Mary Mon, ibang-iba yung itsura ng mga daan, ano? Naalala ko nung linggo lang, nandun ka sa Mendiola, punong-puno ng tao, nagkagulo pa. And this time talagang dahil sa ulan, mukhang things are cleaner now and more peaceful dyan sa Maynila. Wala bang masyadong basura ngayon, Mary Mon? Oo, kaninang umaga, nung naglilibot tayo, meron tayong mga nakitang mangilang-ilang mga basura, pero kumpul-kumpul sila at nung tinanong natin kung nadaanan na ba yan ng truck ng basura, sabi naman daw, on schedule daw, hinihintay lang nila yung ikot ng truck ng basura. Kasabay niya na may mga nakita na rin tayo mula dito sa MMDA, mula din sa Public Services Department ng Maynila na tuloy-tuloy pa rin ang kanilang paglilinis dito sa mga lansangan sa Maynila. And naglibot din nga tayo, buti na banggit mo yung Recto Mendiola, yung pader malinis na, napinturahan na, yung hotel na niransak nitong mga nag-cause ng kaguluhan during the Sunday rally or kilos protesta, meron ng kapal ng kahoy. Pero ang napansin natin na nanatiling sira pa rin yung mga lalagyanan ng sign ng parang advertisement sa gitna, sa hilera yan ng mga poste. Pero so far,
ang sabi naman ni Mayor Isko Moreno, patuloy pa rin yung kanilang pag-iimbestiga rin sa mga supposed na nasasangkot sa destruction ng public and private property. Alright, maraming salamat para sa report na yan at mag-ingat ka. That was mobile journalist Mary Mon Reyes.